Ayan. Para po dun kay ate na nag-request, kasi po may Facebook Reels po ako. Pictures lang po siya na may information kung paano book ng NBI clearance online. So, sabi niya baka may video rin po ako nun. So, ito na po yun ate. So, makikita niyo po dito, ito po yung website, yung official website ng National Bureau of Investigation. So, yung website po nila ay clearance.nbi.gov.ph. Ayan, so makikita niyo po dito kung meron na po kayo noon, kung naalala niyo pa yung email ninyo, sign in lang po kayo. Pag di nyo po naalala yung inyong password, i-forgot password lang po ninyo, magsisend po yan ng temporary password doon sa inyong email. Pag renewal naman po, kung meron pa kayong copy ng NBI clearance ninyo noon, mas mabilis po yung renewal. I-input nyo lang po yung NBI clearance number ninyo. Pero itong video po na to ay para po doon sa mga new applicants. Yeah. Pag new applicants naman, doon po tayo sa register. So, ito na po. Punta po kayo ulit sa clearance.nbi.gov.ph. Yan po yung official website ng ating NBI. So, makikita nyo po dito, may 2 options po, English, Tagalog. So, pili lang po kayo. Saka nyo po i-click yung I agree. Ayan. So, dito po makikita nyo yung mga advisory kung new applicants ba kayo, renewal ba, or may babaguhin ba kayong information, ganyan. Tapos, mga IDs, mga valid IDs na kailangan. Close nyo lang po yan. Tapos, ito po. Nitong 2024, meron na po silang bago. Convenient na po. Pwede na pong ipa-deliver door to door. So, close nyo lang po yan. Yan. Tapos, ayan, gaya ng pinakita ko kanina, ito po yung bubungad sa inyo. Pero dahil po ito ay para sa mga new applicants, dito po tayo sa register. So, kung mag-register po kayo at wala na po kayong record ng inyong dating NBI, so, click nyo lang po yung no dyan. Huwag po kayong mag-yes. Kung wala na po sa inyo yung record nyo ng NBI mula 2014 up to present, i-click nyo lang po yung no. Tapos, fill upan nyo po yung mga information na kailangan. So, makikita nyo po dito, ayan, mga personal information nyo po yan. Gender ninyo, birthday ninyo, first name, middle name, surname ninyo, mobile number ninyo, i-fill up nyo lang po yung mga kailangan nila na information. Ito po ay para sa mga new account ha. Doon po kayo sa register. Tapos make sure po na ang mga information na ini-input ninyo ay tama. Kasi po, pag nag-edit po kayo ng information later on, hindi po kayo sure kung pwede po. Minsan po, may mga information na di nyo na po pwedeng baguhin. Kailangan nyo pong itawag or kailangan nyo pong puntahan para ipabago po iyon or di kaya mag-new account application na naman po kayo. Ayan. So, makikita nyo po sa baba. Pag tapos nyo na pong fill upan, makikita nyo dun sa baba yung read and accept. Yan. Click nyo lang po yon. Pero recheck nyo po palagi yung information. I-make sure nyo po yung email na ginamit ninyo ay active. So, when we say active po, yun po yung email na ginagamit ninyo ngayon na alam nyo pa po yung password at nakaka-receive pa po ng email. Kasi doon po magsisend ang NBI ng OTP. Tsaka mga confirmation ng payments ninyo, doon din po papasok sa inyong email. So, make sure po na active po iyan. Ayan. So, recheck nyo lang po lahat. Make sure po na wala pong mali sa mga ini-input ninyo na data. Ayan. Check nyo yung email ninyo, yung number
ninyo. Tapos recheck nyo ng recheck yung details ninyo para po hindi po kayo magkamali. Ayan. Tapos pag okay na po yan, makikita nyo po dyan sa baba. Ayan. So, tinakpan ko po muna yung mga information ng ginamit natin. So, ayan. I'm not a robot. Check nyo po yun. Kasi hindi po tayo robot. Ayan. Check nyo po iyon. Saka po kayo mag-sign up. So, gaya po ng sinabi ko kanina, make sure nyo po na tama po ang information bago kayo mag-sign up. Tapos, pag naka-sign up na po kayo, magsisend po sa inyo si NBI ng OTP. Ayan. Tapos, magkakaroon po kayo ng access para makagawa kayo ng password. Ayan. Tapos, yan. Tapos, bumalik na naman po kayo dito sa kanilang website. So, pagkabalik nyo po sa website, ganyan po uli yung makikita ninyo. Click nyo lang po yung agree. Tapos, close nyo lang po yung mga nagpa-pop up na mga information. Ayan, kasi nakita nyo na po yan nung nagsa-sign up po kayo. Ayan, so this time po, doon na po kayo sa taas. Doon na po kayo sa sign in. Magsa-sign in na po kayo doon. Tapos, i-input nyo na po ang inyong password. Yan. So, wag nyo pong kalimutan yung email na ginamit ninyo tsaka yung password. So, after po yan, makikita nyo na po ang inyong details. Ang pangalan ninyo, ang mga detalye ninyo. Pwede nyo pong i-edit yan. Tapos, apply na po kayo ng clearance. So, yan po mag-a-appear pag nag-a-apply po kayo ng clearance. Agree nyo lang po. Tapos, makikita nyo dyan yung mga ID. So, kung pupunta po kayo doon, kailangan nyo magpakita ng ID. Piliin nyo po yung ID na meron po kayo, na hawak po ninyo. Yan po yung papakita ninyo pagpunta nyo doon. Tapos, lagay nyo po yung ID number. Tapos, close nyo lang po yan. Yan. I-close nyo lang po yan. Pero basahin nyo po muna bago nyo po i-close. Ayan. Tapos, dito, makikita ninyo yung mga available date. Pili po muna kayo kung saang branch po kayo pupunta or kung saang branch po kayo mag-order. Kung gusto nyo pong ipa-deliver sa inyo yung NBI ninyo, choose po kung anong branch. Kung pupunta po kayo doon, pili po kayo ng anong oras po kayo pupunta. Ayan. Umaga po ba o tanghali? Depende po sa inyong availability. So, pag nakapili na po kayo, ito po yung mga payments options. Marami po yan. Pili lang po kayo kung alin dyan ang kaya ninyo. So, ako kasi GCash yung pinili ko. Ayan. Tapos yan, proceed lang. I-proceed nyo lang po yan. Click proceed. Ayan. So, proceed to payment na po. Sa akin kasi mabilis yung GCash. Pero kung mas mabilis naman po sa inyo ang other payment option, why not? So, ayan po. I-accept nyo lang po yan. So, pagka-accept nyo po yan, dire-diretso na po yan. Ayan. So, tandaan nyo po ang inyong reference number. Pwede po kayong magbayad sa GCash din na app. Tapos, ayan. Makikita nyo dyan. Paid na. Tapos, check nyo rin po. Yan. Sasabihin naman payment receive. Or, i-check nyo rin po yung email ninyo. Minsan po doon po magsasabi na na-receive na po nila ang inyong bayad or sakasakali mang nag-pay bills kayo tapos nilagay nyo lang po yung reference number. Ayan. Tapos ito po, ayan. Makikita nyo po yan doon sa transaction ninyo kung paid na po kayo. May option po doon, 'di ba, yung transaction ninyo. So, makikita nyo doon, paid na siya. Pwede nyo pong i-print, pwede nyo rin pong tandaan na lang ang inyong reference number at yun na lang ang isulat nyo pagpunta ninyo doon. Ayan. Tapos, ayan, ganito po yung, pag ipiprint nyo po, ganito po yung maging itsura niya. Okay po. Thank you po sa panonood. Maraming salamat.